1 hanggang purihin ng Diyos. Hallelujah. Tayo magbasa sa awit 36. Verse 1, may pahayag sa aking puso tungkol sa pagiging makasalanan ng masasama. Sa kanyang paningin, wala siyang pagkatakot sa Diyos. Sapagkat sa kanyang sariling paningin, siya ay labis na kapuri-puri. Labis para malaman o kamuhian kaya ang kanyang kasalanan. Ang mga salita ng kanyang bibig ay pawang masasama at mapandin lang. Huminto man siya sa pagpapakatalino at sa paggawa ng mabuti, maging sa kanyang higaan, ang binabalak niya ay masama. Itinatalaga niya ang sarili sa kasalanang layunin at di tumatanggi sa bagay na mali. Ang pag-ibig mo, O Panginoon, ay umaabot sa kalangitan at hanggang kalangitan ang iyong katapatan. At ang mga katwiran mo ay tulad ng matataas na kabundukan, sinlalim ng karagatan ang iyong katarungan. O Panginoon, parehumang mong iniingatan ang tao at hayop. Walang kapantay ang pag-ibig mong walang kupas. Nakasusumpong ng kanlungan ang lahat. Dakila man o aba sa lilim ng iyong mga pakpak. Mga masagana mong tahanan, sila ay nagpapipista. Binibigyan mo sila ng inumin ng iyong ilog ng kasiyahan. Sapagkat nasa iyo ang bukal ng buhay dahil sa iyong liwanag. Liwanag din ng aming natatanaw. Sa mga nakakikilala sa iyong ipagpapatuloy ang iyong pag-ibig at ang iyong katwiran sa mga may tapat na puso. Huwag nawang lumapit ang mga palalo at ako'y kalabanin at ako'y palayasin ng kamay ng masasama. Tinan mo ang pagbagsak ng masama. Binagbagsak na nila, di mababangon. Purihin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Talagang ang pag-ibig mo, Ama, ay hindi magmamaliw, hindi natatapos. Ito po yung tinatawag na loyal love ninyo, Panginoon. Mula pa noon hanggang ngayon, ay pinakita nyo na yung tinatawag nyong tapat na pag-ibig nyo, Diyos. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Ama, kung di man namin mabalik, di man namin masuklian, di man namin mapantayan ang iyong dakilang pag-ibig sa amin, nawa mapasalamatan man lang namin kayo sa dakilang pag-ibig na yan. Hallelujah. Nawa, Panginoon, mapakita namin sa aming kakayanan, sa abot ng aming magagawa, sa abot ng aming isip, ang pagbabalik, pagbibigay pasalamat, pag-acknowledge, Lord, ng iyong great loyal love for all of us. Hallelujah. Hallelujah. Tipunin mo nga sa Espiritu at kaluluwa ang inyong mga anak, Panginoon, sa isang layunin, at ang layunin na yan ay maitaas ka sa umaga na to. Maitaas ka sa araw na to. Maitaas ka, O Diyos, sa bawat araw ng aming buhay, sa bawat oras ng aming hininga, sa bawat minuto, Panginoon, na kami nabubuhay sa mundo na ito, nawa magsinag ang iyong kalwalhatian, magsinag ang iyong mukha, sa aming mukha, sa aming buhay, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Never mo kaming niwanan sa bawat hakbangin, sa bawat harapin ng aming buhay, sa bawat desisyon. Panginoon, minsan di pa namin ikaw kinukonsulta, pero naroon ka, O Diyos. Naroon ka
sa paggabay mo sa amin. Naroon ka sa pag-iingat mo sa amin. Sapagkat ang iyong pag-ibig na yan ay laging nariyan na nagbabantay sa bawat anak mo, sa bawat nananampalataya sa inyo, sa bawat tumatawag sa inyo, manaming Diyos na si Yahweh na Ama ng aming Panginoong Jesus at tagapagligtas. Glory, glory, glory to your name. Glory to your name. Salamat po. At sinasamahan mo kami, Lord Jesus, sa aming pagsamba sa dakilan yung Ama. Ikaw na bilang aming kapatid at ini-enable, ini-empower ng Holy Spirit ninyo, Panginoon, ang bawat isa. Hallelujah. Sa bawat pagtitipon na nagaganap sa inyong mga anak, Panginoon, sa buong mundo. Oh, may we give you glory. May we lift your name. May the spirit of the devil, may the spirit of the enemy. Hallelujah. Hallelujah. Ma-thwart, Lord. Siya naman ang iyong gapusin, O Diyos. Siya naman ang iyong ibulit doon sa lugar na hindi siya makakakilos, Panginoon. Ngayon, malaya pa siya, pero salamat sa buhay ng iyong mga anak, hindi siya malaya. Sapagkat kami ang malaya mula sa Kanya. At wala siyang karapatan. Inalis niyo na ang karapatan niya sa amin sapagkat inangkin mo na ulit kami sa inyong buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Grow our faith, O Father in heaven. Grow our lives, O God, in you and in our faith. Grow us. Grow our spirit. Grow our souls, O Lord, in faith and love and hope for you, Lord Jesus, for you, Father in heaven. Praise your name, praise your name. Thank you for your blessing in this wonderful morning, in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Pwede na po tayo mag-relax and be attentive to our word. Pero habang hindi pa tayo ng ating mga pagmuni-muni ng salita ng Diyos, ay inayayahan ko kung sino merong gustong mag-share. So this, dahil ito'y pagtitipon, let us always consider na merong contribution ang bawat isa. And this is the moment that we can share our blessings, that we can share our learnings in the Lord. We can share the goodness and the mighty works of God in our lives so that everyone who will hear will be blessed. Okay po, meron po ba tayong gustong iparating sa kapatiran sa ating komunidad na ito? Thank you, Jesus. At habang pong nag-iisip tayo, pwede po tayong pumunta sa Romans 5. Ano po? Praise the Lord. Okay? Maganda pong basahin ang Romans 5. Yan okay, meron po bang mag-share ng word? Meditation or word from the Lord? Okay. Kung wala pa po, tuloy na tayo sa Taga-Roma 5 po. Hello, kamusta po ba ang ating buhay-buhay? Meron po ba magsasabi na mabuti ang buhay-buhay? Amen. Dahil mabuti ang Diyos, mabuti ang buhay-buhay. No? Glory. So, tutuloy lang natin ang ating message. Immersed in God's love. Tayo po ay nilublob o nalublob o natabunan
na balutan ng pag-ibig ng Diyos. So, isa yan sa mga lagi natin ngayon dinidefine at saka tinitignan natin kung anong klaseng pag-ibig ng Diyos yan. Kasi sa mamaya sabi nga nila, ibang pag-ibig ang bumalot sa atin, no? Pag-ibig sa pera, yan. Pag-ibig sa kapwa na higit pa sa Diyos. Kailangan yung pag-ibig sa Diyos ay inspired by His love, His own love, no? Na which is the agape, the chesed love. Ano pang klase ng love na yan, no? The filial love, pwede po. Pwede naman pong maghalo-halo ang pag-ibig ng Diyos. Ang hindi lang pwede sa Diyos ay yung tinatawag na eros or erotic love sapagkat walang body. No? Walang body ang God. Spirit siya. So, yung body lang po ang nagkaroon niya ng erotic or eros love. No? Yun yung isang love na sangkap para sa isang kabiyak, sa esposa at esposo. Yan. Yung naman, good friend and close friend, yun yung phileo. Kung tawag sa English ay filial love. Pwede ito sa parents, pwede ito sa friends, pwede ito sa siblings. Opo, yan ang klase ng love. At higit sa lahat, yung tinatawag na classified as unconditional love, that is the agape love. Yan. So, ang prinamis ng Lord sa Israel, siyempre eventually sa kanyang mga anak, ay yung chesed love. Kasi ang chesed is a word from the Old Testament. So, ibig sabihin ay Hebreo to, kung hindi ako nagkakamali. Kasi yung love dito, yung language, na original language ng New Testament ay Greek. So, more or less Greek yan. Yung agape, phileo, and eros. Ito yung chesed love or chesed love ay it is an Hebrew word or pwedeng Aramaic din. Kasi minsan ang translation talaga niyan ay Aramaic and other ay Hebrew. So, chesed love is loyal love. Ito yung pinangako niya. Kaya sabi niya, for I have loved you with an everlasting love. Yeah. Wow. Everlasting, everlasting. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. No? Nandun yung everlasting eh. Everlasting life naman. From the word everlasting. Amen. So, nandun na tayo. Meron po bang gustong mag-share? Meron na po ba? Nakapag-isip-isip na po ba? I encourage you to write yung meditation nyo every day. I encourage you to write your quiet time every day, your learnings every day, your realization of God's Word every day. Meron po kayong notebook yan. Ano po? Meron po kayong, kung wala po kayong notebook, meron kayong notes sa inyong cellphone. Kung medyo high-tech naman ng cellphone, ba't hindi gamitin? No? Meron pong notes dyan na pwedeng gamitin. Kung wala naman, tickler. Kami po nung nasa military tayo noon, ang tawag doon sa maliit na notebook, ganyan lang po siya, pocket notebook lang po siya, tapos nalalagay sa bulsa. Yun po yung tawag namin doon noong araw, ng aming mga officers, tickler. Sabi niya, did you bring your tickler? Bring your tickler and ballpen with you. No? Pagka-lecture yon. Meron kaming tickler. Maliit na notebook lang. It's very useful. Bakit? Kasi, pag merong kailangan sulat sa isip mo nang galing sa puso o kaya sa mga tao, ay, nung sulat, ninonote. No? Kasi nandito lang yan. Nasa aming packet, no? Tickler kung tawagin. At ginagamit yan ng mga, mga newsmen, no? Yung mga nangangalap ng mga balita at saka mga nag-i-interview for their news and coverage. Noon, meron lang silang tickler. Para mabilis lang kasi madali lang tukutin, madali lang itago, madali lang, very handy. So, ang tawag doon ay tickler. So, in our relationship with the Lord, have something with you. Tickler. Meron ba kayong tickler ngayon? O baka ang hawak nyo ay sandok. Habang nagsisimba kayo, nagluluto. O habang nagsisimba kayo, ay nanonood ng iba.
Kunyari nagsisimba, pero naka-zoom in, pero sa iba yung attention. Pwede rin yun, no? Pwede rin naman natutulog. Teka lang. Ayan, so, i-avoid natin yan. Let us be an orderly person, disciplined. Give respect to God. Nung pag may nagsasalita na iba doon sa mga tapos wala kang interest doon sa sinasabi, yung mga tao, sige, ang daldalan. Tapos pagkakataon dahil sila para nagse-session sila doon. Habang nagse-session yung kabuuan, nagse-session isa-isa sila doon. Hanggang sa ma-realize mo na ang ingay na, di ba? Hindi na nila nalalaman, ang ingay na nila, hindi na sila nakikinig. Minsan, there was a time na kinorek kami ng aming disciple, sabi niya, no respect. Ginanon niya kami. No respect. So, respeto lang. Kung ayaw yung makinig, manahimik. Diba? Sabi nga ng mga tao, kung ayaw mong matulog, magpatulog ka naman. Yan. So, yan ang pagiging tao. It's about this good. Being good person. Okay, so, wala po? Hello? Anybody? Wala na? So, sige po. Praise the Lord. Hello, good morning. Ang aking memory verse ay sabi nga din, and my God who supply all our needs according to His riches and glory through Christ Jesus. Sabi nga ganon, sana ba yun? No, wala na. Tunay nga na ang Panginoon lamang ang ating taga-supply. Walang ibang, kung tayo ay, sabi nga ganon, when we faithfully love and serve the Lord, He will faithfully give all our needs. Sabi ganon. Bibigay niya lahat. Ano man ang ating kailangan. Maging financial, physical, spiritual, lahat yan ibibigay ng Lord. Walang ibang ibibigay niyan kundi ang Panginoon. At pasensya na kayo dahil limited lang aking mga patotoo. At nagpapasalamat ako sa naging nung last Saturday sa Women's, maten kami nila Pastor Beth sa AG dito sa Kasiglahan sa Light of Hope. Puri ng Panginoon. Akala ko limutan nila ako. Matagal na taon, siguro 5 years na hindi na ako naka-attend, hindi na nila ako nakikita. Pero praise the Lord, kilala pa pala nila ako. Puri ng Panginoon. Lalo na yung speaker, si Pastora Evelyn, siya ngayon ang presbyter ng AG sa Women's, Section 3. Praise the Lord, sinayaw niya ako. Puri na Panginoon. Hindi lang ako patotoo nung last Sunday kasi parang pa ako yung nandun pa yung tuwa, hindi ko na ma-explain kung anong kasiyahan ang naramdaman ko. Basta, nang umatin kami ni Pastora, kasama sila sa ibang church, puri ng Panginoon, bless na bless ako, at masaya ang puso ko sa araw na yun. Puri ng Panginoon. Yun lang ang aking patotoo sa Philippians 4:19 pala yun. And my God, who supply all our needs according to His riches and glory through Christ Jesus. Hindi niya tayo pababayaan, iiwan. Kung tayo ay patuloy na mag-serve faithfully, love the Lord faithfully, He will supply all our needs. Puri ng Panginoon.
Amen. Praise the Lord. Tunay na ang Diyos ang nagpapabigay sa atin ng comfort and joy, no? And satisfaction. Minsan nabobore tayo, no? Parang walang dating na emotion, no? Pero pag bigla tayong inano ng kinalbit ng joy ni Lord, masayang masaya tayo. Para tayong nasa heaven. sa good misala kapag merong natupad na gusto natin, di ba? Meron tayong umaapaw na kagalakan dahil merong natupad na gusto natin. O baka gusto magpasalamat ng isa pa dyan para sa isang bagay na yan. Pasalamat, darling ko. Pasalamat ka na. Dahil nakikita mo na yung kaliwanagan ng konti sa buhay mo hanggang sa totally na to makita. Alam mo yung silip ng liwanag o silip ng pag-asa? Diyan niya nagsisimula eh. Excited ka na. Kasi alam mo na tinutupad na ng Lord ang mga prayers mo. Amen ba? Dali na. Huwag mong hintayin na hindi ka makapagpasalamat ha. Next week, pasalamat ka. Amen. So, doon na tayo sa Romans 5. Maganda to. Hindi lang to tungkol sa pag-aaring ganap o justification ng Lord o pagturing ng Panginoon na tayo ay walang kasalanan, pinatawad, ganap, at binuo na niya ulit. No? We are broken, but because of God's grace, we are made anew. Praise the Lord. So, sabi dito sa Romans 5, baka gusto na lang tulungan ako ng ating kapatid na yan na magbasa sa Romans 5. Gusto mo ba? Daling ko. Mga bunga ng pag-aaring ganap. Kaya't yamang tayo inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay nakalapit tayo sa biyayang ito ng ating pinaninindigan. At nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis ng pagpapatibay at ng pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos ng ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Sapagkat noong tayo ay mahihina pa, sa tamang panahon si Kristo ay namatay para sa masama. Sapagkat bihirang mangyari na ang isang tao'y mamamatay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay mga ngahas mamamatay. Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga, ngayon itinuturing tayong ganap na pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noon nga'y tayo'y mga kaaway, ay pinagkakasundo tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lalo ngayon, pinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. At hindi lamang gayon, kundi tayo ay nagagalak rin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na sa
na sa pamamagitan niya itinamo natin ngayon ang pakikisundo. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay kamatayan. Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay makakasala. Tunay na ang kasalanan ay nasa sanlibutan bago pa dumating ang kautusan. Ngunit hindi binibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa kanila na hindi nagkakasala ng tulad sa paglabag ni Adan, na siyang anyo ng isa sa darating. Subalit ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Sapagkat kung sa pamamagitan ng pagsuway ng isa ang marami ay namamatay, lalo pang sumasagana para sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang tao na si Jesucristo. At ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng ibinunga ng pagkakasala ng isang tao, sapagkat ang katulan na dumating nakasunod ang pagkakasala ng isang nagbunga ng paghatol. Subalit kaloob na walang bayad na kasunod ng maraming pagsuway ay nagbunga ng pag-aaring ganap. Sapagkat kung paanong sa pagsuway ng isa ay naghari sa kamatayan sa pamamagitan ng isa, ang tumatanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng pagiging matuwid ay lalo pang maghahari sa buhay sa pamamagitan ng isa, si Kristo. Kaya't kung paano sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao, gayon din naman sa pamamagitan ng isang matuwid na gawa ay dumating sa lahat ng mga tao ang pag-aaring ganap at buhay. Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagsunod ng isa ang marami ay magiging mga matuwid. Subalit dumating ang kautusan na nagbunga ng pagdami ng pagsuway, ngunit kung saan marami ang kasalanan, ay lalong dumadami ang biyaya. Upang kung paano ang kasalanan ay naghari sa kamatayan, ay gayon din naman ang biyaya ay makakapaghari sa pamamagitan ng pagiging matuwid tungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Thank you and Lord bless you. Tayo manalangin. Ama, napakadakilam ng iyong biyaya, Panginoon. At yan ay dahil sa inyong pag-ibig. Sabi nga, kung dumami man ang kasalanan, mas naman, O Diyos, mas nag-umapaw ang iyong biyaya sa amin. Yan ang epekto at kapangyarihan ng dugo ni Kristo na ibinubo niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya thank you. We praise you and we bless you for blessing us also with your overflowing grace and love. Salamat, purihin ka. At kayo po ang patuloy na magpalakas sa amin. Magbigay ng kaliwanagan at pag-asa sa aming mga puso. Magpadaloy at magpaapaw ng kagalakan at kasiyahan sa aming mga puso at kaluluwa. Thank you, Father in heaven. Sa magitan niyong salita at banal na Espiritu, salamat po pinagkaloob niyo yan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Praise the Lord. So, yung mga nakaraan na ating napagmuni-munihan, no? Ay sabi dito ay tayo ay nilubog, no? Ay nilubog na tayo sa dakilang pag-ibig ng Panginoon. Inakap niya tayo, no? Inakap niya tayo ng lubos. Pero magandang picture or magandang larawan ay yung paglubog, no? Kasi parang walang matitirang hindi basa. 'Di ba? Lahat ay kung ikaw ay inilubog sa tinta, pag iyon ay o pintura, pag ikaw ay inahon, walang tirang na ibang kulay. Kung ano yung kulay na pinaglubugan mo, yun na yun. No? So it is a very good picture of God's love. No? Na hindi lang basta ibinigay o nabot o kinuha mo, no?
Pero yung immerse ka with God's love ay talagang inilubog ka, balot ka ng pag-ibig ng Diyos. Na kahit saan bahagi ng iyong buhay ay minahal ng Diyos. No? So kahit na anong bahagi from the, sabi nga, from the crown of your head to the tip of your toes, you are being embraced and closed and immersed with God's love or in God's love. Kaya napakagandang larawan na ito, no? At nandun yung unconditional love ng Lord sa Romans 5, di ba? Wala naman daw magde-dare na magbigay ng buhay niya sa isang masamang tao, no? Kahit sa mabuting tao, no? Sama-sama pa kaya. Pero si Jesus, pinatunayan niya, o ang Father in Heaven, pinatunayan niya ang pag-ibig at si Jesus sa atin sa magitan ng pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo kahit na nung tayo'y makasalanan pa. So, hindi niya hinintay na lumapit ang tao sa kanya. Hindi niya hinintay na tumawag ang tao sa kanya. Hindi niya hinintay na mag-step forward, kundi siya yung nag-step forward towards us. When God reconciled us to Himself through His Son, no? Dating nagkatalikuran, tumalikod ang Diyos sa tao dahil sa kanyang kasalanan. Pero alalahanin natin na unang tumalikod sa sumpaan o sa kasalanan o sa Diyos si Eva at Adan, no? Ganyan sila yan eh. They are enjoying yung harmonious fellowship and relationship. Nung magkasala, si Eva at Adan, siya yung tumalikod. At siyempre, dahil nagkasala siya, tumalikod din ang Diyos. Kasi nga, yun niya isang bagay na hindi niya kayang tignan, yung kasalanan. So, tumalikod din. Pero dahil sa pag-ibig niya, unang nag-repent ang Lord. Unang nagbago ang isip ang Lord. Humarap siya sa atin sa magitan ng pagbibigay niya ng kanyang buktong na anak. Parang nagkaroon siya ng peace offering sa sarili niya. Pero sa sarili pa niya nag-peace offering. Ang sumuway, tao. Pero ang nag-peace offering, ang Diyos. O, peace na tayo, pwede ba? Binigay niya si Jesus. Siya yung naghakbang ng kanyang peace offering sa atin. So, all we have to do is, to accept that. To repent and accept the repentance of God. Ang galing, no? Nagtalikod siya dahil sa unang tumalikod ng tao, tapos tumalikod siya dahil nagkasala, pero nagbago isip niya, nagrepent siya, humarap siya at siya ng sarili niyang kamay sa tao sa magitan ng pagbibigay niya ng kanyang bugtong na anak. No? Sabi niya, sige, pinapatawad na kita. Kailangan mo lang pakinggan yung call ng Lord ng yun. At tumalikod ka rin sa kasalanan at humarap sa Kanya. At i-embrace mo yung binigay niya sa iyo. At dahil i-embracein ka rin ito, no? I-embracein din niya tayo sa pamamagitan ng Kanyang grace. So, yung immersed in God's love, first of all, it happens in the heart. No? Sabi sa Romans 5:5, di ba? Sabi dito, itong magandang pakinggan. Sabi dito, at hindi tayo binigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa magitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. So, it was shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. It was poured out into our hearts by the Holy Ghost. Alam niyo, yung isang pag-ibig na hindi madama sa puso, ay kulang po yun. Pero ang pag-ibig ng Diyos, tunay po, madadama po ito sa puso. Kaya yan, pag-ibig na yan, nung in-immerse tayo ni Lord sa kanyang pag-ibig, na-immerse ang ating puso. No? Kaya dapat yung puso na yan, nag-iiba din yung desires niyan. It is no longer towards ourselves, it is no longer towards our spouse, it is no longer towards the world, it is towards God. Yung desires niyan, towards God na. Sabi nga doon sa Psalm 1:3, but His delight is in the law of the Lord. Diba? Ang kanyang kinaaaliwan ay ang salita ng Diyos. Tapos, pag kinaaaliwan natin ang ating sarili, ang Diyos mismo ang kaaliwan. Kaya nga sabi niya,
He shall give you the desires of your heart if you delight in Him. Delight yourself in the Lord. No? He shall give you the desires of your heart. Meron resulta. No? Sabi doon sa Proverbs, may resulta yung pagdidelight mo, pagiging kaaliwan mo, pagiging kagalakan mo ang Diyos. So, hindi lang yung salita, ang kagalakan mo na ay ang kagalakan ng Panginoon. Kaya nga may awit doon sa Old Testament o prophets, no? The strength, sabi niyo nga, the joy of the Lord is my strength. Kapag napapasaya natin ang Panginoon, napapalakas niya tayo. Minsan, baligtad. Pag napasaya tayo ng Panginoon, kaya lang tayo lumalakas. Kapag hindi pa, pag nananahimik pa ang Lord sa buhay natin, hindi nakikita yung direction mo sa buhay mo na inaasam-asam mo, hindi mo nakikita, wala kang gana, you are downtrodden, ano ka, bagsak ang balikat mo, ano ka, no, hindi ka masyadong masigla, ganyan. Pero pagka nakita mo na pinagkaloob ng Lord ng kahit unti lang, na dinidesire mo, saya-saya mo na, diba? Halos mapatalon ka. Pero ang sikreto pala, hayaan mo ang Lord muna ang matuwa sa iyo. Kasi the delight, sabi niya, delight yourselves in the Lord and He shall give you the desires of your heart. Kapag nakita niya na ang katuwaan mo ay siya, ang first priority mo siya, ang first love mo siya, ang first desire mo ay siya, no? Ayan. Makikita mo, pag natuwa siya, yung bibigay niya yung bonus, kagalakan sa puso mo. Kaya matuwa muna tayo sa Panginoon. Hindi pa nga tayo natutuwa sa Panginoon, gusto mo patuwain ka na ng Lord. Di ba? May mga awit yan, di ba? Yung paborito natin na nung araw, yung I want to know you more. Deep within my soul, I want to know. Yun lang. Actually, yun din talaga. Kaya nag-stay sa heart ko din yun. Kasi yun din naman talaga yung unang-una kong gustong maranasan sa buhay ko. Makilala ko lang ang Panginoon at mapalapit lang ako sa Kanya. Kasi noong time na yun, doon ako na-born again, di ba? Na noong time na yun, sabi ko, Lord, ang layo ko pala sa'yo. Hindi nga ako makabulong sa puso at tenga mo. Ang layo ko pala. Kaya yun, nagsik ako para mapalapit lang sa Kanya. Para mapamahal lang ako sa Kanya. Tama yung awit, di ba? Nais kong mapalapit sa'yo, nais kong mapamahal sa'yo. Ano? Yun ba yun? Ano yung first paragraph nun? Pangalawa, we are immersed in God's love and it is seen in our life. No? Yung awang buhay natin. Kaya mo? Yung buhay natin ay nalublob sa buhay ni Kristo, sa banal na Espiritu. Kaya nakikita ito sa bunga ng ating tuloy po, praise the Lord. Nakikita ito sa ating buhay. Meron natang himalang nangyari Opo po. Sige po. Praise the Lord. Sana doon sa malapit sa ventilador. Hallelujah. So makita natin, we are immersed in God's love. Therefore, our life is likewise immersed, no, in God's love and God's Spirit. So, pag tinignan natin to sa buhay natin, di ba? Buhay natin. Doon pa lang may spelling na nila, ba? Sabihin natin. Sasabihin ng Panginoon o sasabihin ng tao o sa paligid natin, ay, nabubuhay nga ito sa Panginoon. Kapag po tayo nakapagpasensya, makikita, iba itong taon to Pag ang isang tao, kahit na ginawaan siya ng hindi tama, pero nagbigay pa rin siya, o nagpakita pa rin ng kindness, sasabihin, iba to. Kaya nga, when we are immersed in God's love,
it is seen in our lives. Na first, in our hearts. Siyempre, nandyan. Pero kung iba pa rin, naalala ko yung taong, pag nakikita daw niya yung taong dyan, yung pastor na yun, nag-iinuman, parang nauuhaw daw siya. Sabi ko, alam mo, pastor, big sabihin po, yung pa po yung nilalaman ng puso nyo. Ang kailangan niyo po doon ay matinding panalangin at kung kailangan pong mag-fasting para baguhin ni Lord yung desires ng heart nyo, ay gawin nyo po. You have a something, steps to do towards it. Kasi nung time na yon, nung ako'y bago pa lang sa Panginoon, senior ko sa Kanya, ang hirap tanggihan nung yung mga barkada sa sigarilyo at sa alak. No, there was a time nung namanigarilyo ako, pinasakit ni Lord yung ulo ko, hindi ako makatulog, buong magdamag. Ang sakit, ang kirot, parang gusto mo talaga magpapunta sa ospital. Pero pag ayaw mo naman pumunta, dahil siyempre, pagka pumunta ka sa ospital, tatanungin, bakit sumakit ulo mo? Sabi, nanigarilyo po ako, doon po sumakit. So, nahiya ako, lalo na sa magulang ko, hindi ko masabi na sumakit ulo ko dahil sa nanigarilyo po ako. No? Alam niyo po ang ginawa ko doon? Umiyak lang ako sa Panginoon, umiyak lang ako na umiyak. Lord, patawarin mo ako, pakalinisin. Ubiyak ako magdamag. Alam niyo saan ako umupo? Sa bangketa. Ito yung bahay namin. Lumabas ako doon para malamig. Pero samantalang yung terrace namin, lamig-lamig, di ba? Halos ganito kalaki yung terrace namin. Gusto ko kasi kitang-kita ko yung langit. Sabi ko, Lord, patawarin niyo ako, pakahugasan mo yung katawan ko, alisin mo yung nicotine sa ulo ko, uso, kasakit, ganyan. Talaga napakasakit, napakakirot. Iyak ako na iyak noon. Hanggang sa inantok na ako, pasok na ako sa loob ng bahay, nakatulog na ako, kinabukasan, pumasok ako sa school, college ako noon. Hindi ko po hinanap yung sigarilyo ng buong isang araw. Sabi ko, totoo pala Lord, pinalaya mo ako lang makulit. Pinalaya mo na ako, pero ako lang gustong bumalik. Di ba? Pinalaya ka na, pero ikaw lang gustong matras-atras, bumalik-balik. Hanggang sa ulit, i-embrace mo ulit yun. No? Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, yung sa Romans 5 yan, no, yung God reconciled us to Himself. Biro mo, God reconciled us to Himself. Sabi ko nga sa iyo, ang nagbigay ng peace offering, ang God. Binigay niya yung si Jesus para sa iyo, para bumalik ka lang sa Kanya. Grabe, no? Siya pa yung nagbigay ng peace offering. Ikaw na nga tumalikod, nagkasala ka. At tumalikod siya dahil sa kasalanan mo, pero siya yung nag-repent, unang nag-repent, nagbago isip niya, humarap siya sa'yo, at in-offer niya yung anak niya, pwede ba peace na tayo? At ikaw naman, kailangan ka rin mag-repent para humarap sa Diyos at muling makipagbalikan sa Panginoon. So, doon sa Galatians 5:22-23, hindi talaga lalabas yan hanggat hindi mo hayaan ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa iyo. Hanggat hindi mo hinahayaan ang Diyos ang siyang manguna sa iyo. Sabi nga, in fruit and in practice, in life, and in character. In life and in character. Doon po nasusubok ang character, o nasusubok yung laman ng puso, doon sa labas. Kunyari, i-offer ka ng 1 million. Hindi ko bibili ang integridad ko sa 1 million, ha? In-offer ka ng 1 billion. Doon nasusubok, di ba? Baka nagbago yung mata mo, nagbago yung shape. 1 billion kakaiba yun. Ha? Para bang iniisip mo, talikuran na ako ng lahat, bahala kayo dyan, basta ako may 1 billion. Okay. Nung minsan, pagka ino-offer ako, niloloko ko lang naman, pag ino-offeran ako, ma'am, akong bahala sa'yo. Alam mo, bibiruin ko siya, bubulungan ko siya, kaya mo ba yung 10 milyon? Gaganon yan. Kasi something na hindi niya kakayanin. Inisip ko, baka kung katulad doon sa DPWH, kaya yung ganong 10 milyon. Pero ang totoo hindi galing sa bulsa ng mama na yun ang binigay niya sa mga kontraktor. Saan galing? Sa pondo ng gobyerno. Pagka-reward sa kanila, pinanggaganon nila. Grabe, di ba? Sa life makikita. If you are immersed in God's love, ikaw ay nalublob sa pag-ibig ng Diyos. Pag ganon mo, ang kulay ng buong buhay mo, pag-ibig ng Diyos. Diba? Nilinis na ng pag-ibig ng Diyos. Ano sabi sa Galatians 5? For the fruit of the Spirit. Kailangan yung Spirit ang lalabas. Pag yung Spirit mo,
talagang ano yun, yung makikita mo yung kaibahan. Makikita mo yung kaibahan. No? For the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against this, there is no such law. Pagka yung, andyan lang yan, yung pag-ibig na yan. At yung pag-ibig ng Diyos na yan, hindi lalabas kung hindi mo talaga naramdaman ng gusto yung pag-ibig ng Diyos. So, immersed in God's love, in our hearts, and 2, in our lives, and 3, in the ministry. Makikita sa ministry. Alam niyo po ba, hindi ko rin alam kung bakit nagtatagal ako sa ministeryo. Pero siguro, sabi nga na dito sa Romans, sabi niya, for the love of Christ constrains me. Diba? Nandito sa verse na to. Sa 2 Corinthians 5:14, for the love of Christ controls us. Having concluded this, that one died for all, therefore all died. No, yung pag-ibig ng Diyos, hindi ko matiis. Kapag kayo nagkagalit, kayo mag-esposo, esposa, o ka-love life. Pag nagtampuhan kayo, di ba, dahil mahal mo, tapos namimiss mo, di ba hindi mo matiis? So, it will control you. It will draw you to Him. Sasabihin mo, pwede, bati na tayo para wala nang gulo yung isip ko. Kasi pag kagalit mo yung mahal mo, di ba ang gulo na isip mo? Ganon din yung love mo kay Lord eh. Pag kayong si Lord, hindi mo na pinapansin, medyo magulo na yung buhay mo, magulo na isip mo, medyo wala ng direction yung ginagawa mo. At lahat ng ginagawa mo hindi na nakakasatisfy sa buhay mo. Parang may hinahanap ka na naman. Bakit? Kasi yung fellowship mo o yung love mo kay Lord, nagkaroon na naman ng harang. Kaya kailangan yun. No? It draws us. And if we are not immersed in God's love, hindi tatagal sa ministry. Hindi po tatagal sa ministry. Kung di mo lang mahal ang Panginoon, talagang hindi ka tatagal. No? Sabi nga doon sa, nalimutan kong ibanggitin yung fruit of the Spirit sa John 15:8. Sabi niya dito, yun ang maganda eh. Tagalogin lang natin. Dito lang muna tayo sa English. John 15:8. John 15. Sorry. Yan. Sabi dito, mali pala. John 15. 15. Yan. So sabi dito, ng John 15, verse 8, my Father is glorified by this, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples, just as the Father has loved me, I have also loved you. Abide in my love. Verse 10, if you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Yun po yung unang makikita sa buhay natin, na tayo ay immersed in God's love. Pag angat mo, kulay pag-ibig ka ng Diyos. Parang tinta, di ba? Alam mo yung tinta o yung pintura. Pagka nilubog mo at inangat mo, yung kulay na pinaglubugan mo, yun yung kulay na makikita mo. Kaya yan isa sa meaning ng immersed in God's love. Pag yung buhay mo, makikita yung pag-ibig ng Diyos pag inangat ka. At walang naiwan, katulad ni Achilles, di ba? Achilles heel. Kaya ko to binabanggit kasi yung ngayong Achilles heel, that was a Greek mythology. Si Achilles, sabi niya para hindi siya mapatay, yung anak niyang ganyan, inilubog niya dun sa river na mahiwagang mystical river na yun. Pero hawak niya dito sa paa, dun sa heel. Paglubog niya sa river, hindi niya nilubog yung buong kamay niya para yung walang parte ng katawan ng anak niya na
mahina o magiging weak point. Hindi niya nalubog. Kaya yung tawag doon, yung Achilles heel dito, naging mahina. Dahil ang nakakaalam nun, siyempre yung commander niya o yung kalaban, hindi ko alam, hindi ko na-review. Alam mo kung saan siya pinana? Dito. Kaya siya namatay. Kasi dito, hindi siya tinatablan. Dito, hindi siya tinatablan. Hindi. Kasi yan, nilubog yan eh. Doon sa river na yun, pangalan, nalimutan ko na. Paglubog niya, hindi niya nilubog to. Nalimutan niya ilubog. Lahat ng laban nila, panalo sila. Walang nananalo. Pero alam mo, kailangan makalapit tayo. Doon natin mapana yan dito sa bukong-bukong niya. Doon siya mamamatay. Doon siya pinana. Dito sa Achilles heel, kung tawagin. Ngayon, kung compared in God's love, para hindi tayo mapapana ng kalaban. No? Lahat kayo, buong buhay natin dapat nakalubog sa pag-ibig ng Diyos. Yan. Walang mapapana ng kalaban. Sabi nga ni Vice Ganda, si Cupido ba yung nagpana sa'yo? O baka yung masamang espiritu? Sabi nung, wag naman, di naman gano'n. No? Sabi niya, hindi, sigurado ko lang para tama yung pag-ibig mo, sabi ni Vice Ganda. No? So, ibig sabihin, if we are immersed, no? Our heart, our lives, no? Is covered by God's love. O sabihin natin, covered by the blood of Jesus. Kasi yung blood of Jesus, yan yung patunay ng love niya eh. Di ba? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. And number 3 nga, yung ministry. Kapag ang ministry ay dahil sa pag-ibig mo sa Diyos at sa kapwa mo, hindi ka titigil dyan kahit walang resulta. Kahit walang nag-support sa'yo. Kahit sariling pera mo, pagod mo, buhay mo, laway mo, lahat sa'yo na. Hindi ka susuko. Bakit? Nakabalot ka. You are being wrapped with God's love. Sapat na yon. At lahat naman ng meron ka, galing din naman sa Kanya. Di ba? Provided. Sabi nga ni Bena, kanyang memory verse, kanyang meditation verse, no? But my God shall supply all your needs. Sa Philippians 4:19. Pero alam niyo kung nasaan si Paul nung sinabi niya yon, but my God shall supply all your needs. Nasa kulungan po siya. Nasa Roma siya nakakulong. Pero yung time na yon, nandun siya sa sarili niyang kulungan na bahay. Bawal siya lumabas doon. Saka naman nakakita na kinulong sa sarili mong bahay at nirerentahan mo pa na sarili. Tapos pinupuntahan siya doon ng mga believer para dito ka, para pantay yung bangka, barko. Kaya pala niligpit ko lahat ng upuan, ay nagtira ako ng para sa inyo, no? Kita mo nga naman, iba yung himala, di ba, ng Panginoon. O bakit tayo mo tumabo doon? Naku, pag nag-picture at nakita ni tatay, naku, ba't nagkaganon? Diyan na ba? Aba. Pero, saan ba? Pupunta ba yun dito? Ha? Puyat. May dahilan talaga no? May dahilan talaga. Tuntua si Aizen. Di ba? Kapag nandun tayo, balot tayo sa pag-ibig ng Diyos, yung ministry, sabi ko nga sa inyo, kahit walang resulta, dahil ang pag-ibig ng Diyos ang tumutulak sa inyo, sabi nga sa 2 Corinthians 5:14, ay sabi dito, it is the love, no? For it is Christ's love. Alam mo yung bagong version, yung TPT? Ganda tong TPT, Passion Version, translation. Sabi niya, for it is Christ's love. For it is Christ's love that fuels our passion and holds us tightly. Grabe, no? Because we are convinced that He has given His life for all of us. This means all die with Him. Grabe. Yung love ng Lord pala nagpapagasolina sa puso at buhay ko. Naggagasolina. Fuels Fuels our passion.
Kaya nga pag kayong love ng Lord, nakalubog ka doon sa love ng Lord, meron kang protection kahit na anong mangyari sa'yo. Mabatbat ka ng problema, mabatbat ka ng pangangailangan, mabatbat ka ng sakit, mabatbat ka ng persecution, mabatbat ka ng kung ano man. Because you are covered with God's love, then you can still praise the Lord. Still you can love the Lord. Still you can thank the Lord. No? Because of God's love. Because we are immersed in God's love. Purihin ng Panginoon. Tayo ngayon ay magpasalamat sa Diyos. Ama, cause us to realize that we are immersed fully in your love. And therefore, we are protected by your love. Salamat sa lahat, Ama. Pinakita niyo sa amin na yan. At hindi naman po mapasubalian yan. For it has been proven since then that because of your love, your Son Jesus died for us, for our sins, to save us, to redeem us. Therefore, cause us to return that love for you. Ibalik mo, sabi ko nga Panginoon, nawa Panginoon, kahit hindi ka pantay, kahit hindi ka katulad ng pag-ibig nyo sa amin, kung saan ito ay unconditional, loyal, and faithful, and everything na klase ng love na pinagkaloob sa amin, hindi namin mabalik, kundi mapasalamatan man namin kayo, ma-acknowledge man lang namin kayo, ma-realize man lang namin sa inyo, Panginoon, makpakita namin sa inyo na kami we realize this, we embrace this, we believe in this, we accept this, God, that you have loved us with that kind of love, that loyal, faithful, unconditional, unchanging love of Father in heaven. Kaya salamat po. We just want to thank you, O Lord. Continue to immerse us. Kahit sabi nga Panginoon, kung isang beses lang nalubog at hindi kumulay, lubog ulit. At kung maaari, Panginoon, ibabad. Deep us, immerse us, O Father, in your love. Paulit-ulitin nyo, Ama, hanggang sa ito, O Diyos, ay tunay na kumapit sa aming puso, kaluluwa, at buhay. Glory, glory to your name. Thank you, and we praise you. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Bena? Praise the Lord. Hallelujah. Bena, are you there? Nasaan ka? Di ko nakabit yung ating sharing ko. Nasaan yung sharing ko? Makapag-share ako ng awit. Thank you. Wala nga lang tayong overhead. Hindi ko nakakabit pa yung ating overhead. Praise the Lord. So, para po sa ating pagbibigay, tawagan ko si Bena. Umihi ba? Praise the Lord. Tayo ay dumako sa nakahanda naman po yung ating basket, offering basket. Tayo manalangin. Ama, sa pagtugon namin, O Diyos, sa kabutihan at pag-ibig mo, kami ay magbibigay bilang pasalamat sa inyo
bilang pag-honor sa inyo, Panginoon, at bilang pag-acknowledge na lahat ng bagay na tinatamasa namin sa buhay na ito ay galing sa inyo. And we would like to give our offerings and tithes as a gift, as a yung outflow of our love. And out of our love, O Lord, we will give thanks to you through these gifts. Thank you. In Jesus' name, amen and amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kung mayroon lamang ako sanlibong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang ako sanlibong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Tayo manalangin ulit. Salamat, Panginoon. Glory to God. May you be glorified more and more in our lives. Thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Ngayon po ay dako tayo sa pastoral prayer. Gandang maga ulit sa atin lahat. Hindi kayo nakikita, pasensya na. Wala tayo kasing lalagyan ngayon ng ating yan. So niyo ba makita na meron tayong kasama sa face to face? Meron silang hinahanap eh. Favorite nilang hanapin yun eh. Ngayon, siya yung wala. Sabihin nila, anong nangyari kay tatay? Ay, kay lolo, kay tatay. Pag kasama, masakit ang paa. Ngayon, iba yung masakit sa kanya. Secret. Atin lang yan.
Amin-amin lang yon. Iba yung sakit na darama niya. Puyat daw siya, puyat. Yan, galing sa biyahe, puyat. Okay, praise the Lord. Thank you. So, announcement nga pala. Sorry ha, bago tayo sa pastoral prayer. Yung ating pong anniversary gift or para sa ating church ay open pa po, no? Siguro nakakuha naman tayo ng ano. Sige, ipon-upunin niyo muna para maganda-ganda. Meron kaming kasi itong February, it's our anniversary. It is our 24th. Hindi, tama ba? 4, 5, 6. 24th anniversary ng Lord of Glory. Yan. Yay! Praise the Lord! Hallelujah! Nagkamatayan na yung partners natin. Buhay pa rin ako. Buti na lang, buhay pa ako. Bena, huwag kang mauuna kasi mas matanda ako sa'yo. Sabi ko kay Nonoy, huwag din dapat siya mauuna. Oo. Alam mo, pagka lagi mo, sabi nga nila, lagi mo minamanifest, nangyayari yun. Sasabihin, gusto niya nang mamatay. Kaya tuloy yung isang partner natin, mamatay, kung mamatay, yun ang namatay tuloy. Ilan na yung namatay na partners natin? 3 na. Diba? Ewan ko lang kung buhay pa si Pastor Ben. Hindi na makalakad, hindi na makapunta dito si Pastor Ben, no? Pero siguro naman buhay pa kasi hindi tayo nakakabalita. Buhay pa. Minsan puntahan natin. Lord willing, madala ulit natin ng habang buhay pa. Kasi na rin tumanda na rin no? Tumanda na rin yun. Tagal na rin Ilang taon lang hindi nakapunta si Pastor Ben? Ilang taon na? 3 taon? O wala pa? Ha? Hindi lang 3 taon na hindi na nakapunta. At yung partner natin sa abroad na na rin, si Pastora Mirna. Hello, everyone. So, reminder ko, no? We have our anniversary gift giving para po naman ma-renovate na for 10 to 15 years ata na build itong ating ito nabasa yung ating nabasa yung ating libro dito yung ating lalagyan ng ating overhead projector kaya hindi ko na sinet up. Anyway, meron tayong itatak diyan kaya lang hindi pa rin na nagawa. So, naghihintay pa rin po tayo at open po yon for the whole year since it is our 24th year anniversary. Makapag-renovate tayo ng ating church. Welcome po. So, para po sa ating pastoral na prayer, tayo po ngayon ay tumayo. Meron po kayong gustong iwanan sa altar ng ating Panginoon, ay pwede nyo pong iwanan. Huwag nyo pong dadalhin ng problema nyo. Dalhin nyo ang salita ng Diyos. Dalhin nyo ang presensya at pagpapala ng Panginoon. Iwanan ninyo ang inyong pangangailangan, kabagabagan, pwede, lahat ng iwanan nyo dyan sa presensya ng Panginoon. Ang Lord ang bahala. Ang Lord ang bahala. So, tayo manalangin. Let us draw near to the presence and throne of the Lord God Jesus. Father in heaven, we come to you with faith, of course, with love, and with thanksgiving. Ama, naniniwala ako personally, na hindi mo naman kami gini-give up. Never kang mag-give up. Kahit na-give up ka namin, kahit na bumitaw kami, ikaw never na bumitaw sa amin, O Diyos. Sapagkat yun ang iyong klase ng iyong pag-ibig. That is the very character of your love. And since you are love, O God, with that unconditional and hesed love or faithful and loyal love for all of us, we believe, Lord. Salamat, Panginoon, as we approach you, the throne of grace, we entrust. We leave everything behind. We leave everything at your feet. We leave everything, Father. Salamat, Panginoon, na hindi mo to tatanggihan. Hindi mo to, Diyos, iwawaksi. Hindi mo to, Panginoon, na i-ignore. You know every needs. You know every desires. You know every prayers, you know every heart and every mind and everything in our hearts and minds, O Lord. It is not, never, Panginoon. It is never ignored. It is never been, neglected. Lahat yun, it is before you, it is before your heart, it is before your attention, sapagkat ganoon mo kami kamahal. Kaya salamat po.
Thank you. Yung po mga may dinaramdam na sakit, patuloy namin na inaangkin ang kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, misal na ngayon, yung aming mga kapwa-pastor na meron na naman mga kapwa-pastor kami na may cancer, merong sakit sa puso. Lord, naniniwala pa rin kami sa doktrina, the doctrine of divine healing. It is sapagkat ganun din ang kapangyarihan mo. Never naman na nag-fade ang iyong kapangyarihan. Kaya we continue to live to you, Lord, lahat po ng mayroong sakit, Panginoon, sa inyo. Sa mga kapatid na dumaramdam ng nakasakitan, Lord, physical sickness and illnesses. Thank you, Jesus. We claim your healing. We claim your healing. We claim your divine healing, Father in heaven. Kung meron man kaming kasalanan, linisin at patawarin niyo kami, O Diyos, at kasabay ng paglinis at pagpapagaling mo sa aming mga kasalanan. At ngayon, pati naman din ng mga nangailangan, financially, emotionally, lahat po, Panginoon, physical strength, kailangan, and emotional stability, and of course, sabi nga, meron pa rin yung mental health, O Lord, na condition ng mga tao ngayon. Father, you are there. You are our provider. You are our healer. You are our provider. And everything that we need is found in you. Salamat. You can provide it for all of us. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. I-extend niyo yung hand sa bawat pamilya, sa bawat tatay, sa bawat nanay, sa bawat anak na nag-aaral, trabaho, Panginoon, extend niyo. O God, ang aming mga kapatid na nasa abroad, yung aming mga mahal sa buhay na nasa ibang lugar, na sumasamba sa ibang lugar, yung aming lahat ng mga kaibigan at kapatid sa inyong tahanan, Panginoong Hesus, sa inyong katawan, O Diyos, ay tinataas namin sa inyo. Thank you. You always make a way, Lord. Isang pakita talaga na lagi kang gumagawa ng paraan para sa amin lahat. Kaya we claim all the answers, God. Pati na rin yung pagkalinga mo sa aming bayan, sa aming bansa, mula sa aming presidente hanggang sa maliit na sabihin natin na mamamayan ng Pilipinas. Salamat, mayroon kang paraan sa aming lahat. Pantay-pantay. Ang pagtingin mo, pantay-pantay. Ang trato mo, pantay-pantay. Sabi nga, as you let the sun shine over evil, therefore, Lord, ganon ang iyong pagkalinga sa amin lahat. Kahit sama-sama, pinapasikat mo ang araw. Mas lalo na sa inyong mga hinirang. Thank you, Jesus. Thank you for this wonderful day. Thank you for being with us, O God. And thank you for answering our desires, our prayers, our needs. In Jesus' name, amen and amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Magandang umaga sa atin lahat. Ngayon ay angkinin natin ang basbas at pagpapala ng Panginoon. Hallelujah. Give you glory. Ama namin Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, umibig sa amin ng tapat at nagpatunay ng kanyang pag-ibig niya sa magitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak na tumubos sa amin sa krus ng Kalbaryo, naghugas ng aming mga kasalanan at nagpatawad sa amin sa magitan ng kanyang kamatayan at sa nagkaloob ng banal na Espiritu upang aming kaaliwan, kalakasan, kapangyarihan at patuloy na sumasama sa amin, hindi nang iiwan, kahit saan man kami maparoon, laging nasa amin sa inyong banal na Espiritu. Thank you, Jesus, for blessing us, now and forevermore. Amen and amen. Praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Thank you. And siyempre, ang ating documentation. Dito po kayo. Diyan siguro. Hindi tayo kasya dito sa... Yan. Ayan. Kita ba? Kita? Ayan, kita. Ayan, may himala, ano? Praise the Lord. Teka lang, ha? Ayan. May substitute. Doon sa lolong nawawala. Teka. Kaya, di kayo kita dyan eh.
Doon kayo kita. Dito, sa may gitara. Ayan. Diyan, okay na yan dyan. Okay na yan dyan sa inyo. Spread na lang kayo dito. Dito sa may gitara. Ay! Ayan, may dalawang baby, oh. Parehong lalaki ba yan? Bakit ang kakagwapo? Kanino nagmana yan? Kakagwapo. Kay Kim ata na nagmana yan eh. Ayan, natutuwa sila. May nakita silang grupo ng mananamba. Praise the Lord. Sige, pwede ka umupo, Tim. Kim, Tim, pwede ka umupo para hindi ka masyado. Yan, pwede kayo umupo. Yung nasa likod na lang ang tatayo. At ikaw, ayan, okay na yan. Nasa si Bena? Dito ka, Ben, no? Kaya ano? Para terno kayo ni Kim. Terno kayo ni Kim. Ayan. Ay, umiyak na. Dito ka. Hindi ka kita dyan. Ayan. Praise the Lord. O, Tim, saan ako tatayo? Okay? O, game na? Game na? Kita ko? Kita ko. Kita ko? Ano kasi camera? Hello? Admin? Yan, sa gitna katalab ni Ate Bena, sa yung mga naka-maroon. Okay na ko? Ayan, kitang-kita na, okay na. Three, two, one. Wait lang. Save. Isa pa. Game 3, 2, 1. Save. Last, waki na. 3, 2, 1. Dedication pa lang ngayon, no? Okay na po.